Sige, purihin po ang Panginoon sa umagang ito sa pamamagitan po ng First Chronicle chapter 13. Ito ay patungkol sa bringing back the ark, kung saan ay yan ang kinausap ni David. Sabi dito, David conferred with each of his officers, the commanders of thousands, the commanders of hundreds, and he said to the whole assembly of Israel, if it seems good to you, it is the will of the Lord our God, let us send word far and wide to the rest our brothers throughout the territories of Israel, and also to the priests and Levites who are with them in their towns and pasture lands to come to join us. Let us bring the ark of our God back to us, for we did not inquire of it during the reign of Saul. So, during the reign of Saul, ito ay, yun nga, hindi nga nakalimutan, kumbaga, hindi na intindi ito. Kaya si David, naisip niya ito na dalhin yung Ark of the Covenant, na kung saan ay ito nga yung naging sangguni nila dun sa mga elders dun sa kanilang bayan. But meron nga ritong nagawang si David, kasi nung sila ay lumalakad na, ay nagkaroon ng sabi rito, so David assembled all the Israel, lights with them to Judah to bring up the ark of the God of the Lord who is enthroned with the cherubim. Nakita natin kung ano yung na merong cherubim, nandun yung presensya ng Panginoon sa Ark of the Covenant na yun. At ito ay several hundred years after ng King's David reign. So, nakita po natin dito yung they moved the ark dun sa pamamagitan ng excuse po, pag-carry lang nito sa oxen. Yan, sabi nyo nga kanina, ito ay talagang hindi ito ang karapat-dapat na ito ay ilagay lamang sa isang nai-carry ng oxen, but instead Levites and priest ang magki-carry nito. And ito ay nag-result din ng disobedience sa kanila, lalo na kay Uza, why he died, kasi nga never sa mga Israelites na hawakan yung Ark of the Covenant. So, kung titingnan po natin dito, even David, maganda yung intention niya, and Uza, maganda yung intention niya. At nakita po natin na si David, he consulted elders dun sa kanyang pamunuan, but he didn't consult the Lord. Yun ang isang mali rin niya. At isa pa, si Uza ay nung nagkaroon ng pagka-tisod yung oxen, ay maganda yung intention niya. Ayaw niya kasi na malaglag yung Ark of the Covenant. But hindi nga yun ang utos ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon ay wag na wag hahawakan yung Ark of the Covenant ng kahit na sinong Israelites. Yung instruction, napakahalaga. And God commands, kailangan i-follow mo yun. And sino ba to? God is God na nagsasalita po dyan. At hindi pwedeng baliin natin yon. Kung ano yung sinabi niya na yon. Hindi pwedeng malalamang yung ating kagustuhan, kasi maaari sa atin, alam natin ito ay tama, mabuti, pero kung hindi naman naka-align sa will ng Lord, disobedience pa rin po yun. Kaya sa nangyari dito, pareho sila ni David, may pagkakamali kung bakit nangyari yung mga bagay na yun. Isa pa, yun nga, kulang nga si David dun sa guidance, kasi hindi nga siya nag-submit sa Lord, hindi muna siya nag-ask sa Lord, and yung timing, yung proper timing nung pagdala ng ark.
sometimes ganun ang mga tao, masyado nagmamadali. 'Di ba? Kasi maganda naman yung intention ko eh. So ito na yung right time. Pero yun nga ba yung timing na binibigay sa'yo ng Lord? Minsan pinagpe-pray po natin. Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ano. Hindi pa natatapos yung mga bagay na pinagpe-pray natin. Gusto natin maabot na agad, ma-achieve na agad. And it happened na sarili nating kaparaanan yung ginagawa po natin. Yun. Kasi, pinag-pray naman. At maganda naman yung intention. Pero hindi pa nga yun yung tamang panahon para doon. So, disobedience pa rin yun. So, dito, makita po natin dito, trust in God's timing and guidance. Kasi yun ang kulang. Ipinakita lang dito ng Panginoon na talagang kailangan natin in our decision na mag-seek sa Lord, yung guidance sa Lord, and trust in Him, trust in God's timing. Hindi pwedeng madaliin natin yung mga bagay na yan. Katulad nga po nung sabihin sa iyo ng tao na, kailangan meron ka ng achievement na ganito. No. God lang ang magsasabi ng ganyan. Yes, we have to work for it. We have to obey. We have to na gawin yung mga bagay na kailangan natin gawin, pero hindi natin pwedeng diktahan yung pwedeng mangyari na eto na yung results. Na meron ka agad na magandang results. Na meron ka agad meron ka agad na eto na nagawa ko na to. Ito na yung mga bagay nito. So, hindi po yun, kundi ang Panginoon po ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan dun sa gawain na yun. But always pray for it. So, yung God's order, kailangan yun eh. And, alam natin, kailangan, katulad kay Uza, alam niya dapat yung role niya dun sa Ark of the Covenant, na dapat ay malayo siya, na hindi niya dapat sinuwa yun. Kaya nga ito, yung laws ay paulit-ulit dapat na binabasa sa kanila to, from generation to generation. Kasi ito, nangyari ito, matagal na panahon na. So, malamang nakalimutan nila na basahin uli. Pero yun ang bilin, di ba? Ang bilin ng Panginoon, basahin itong Book of the Law from generation to generation. Ipaalala. Kaya nga po, di ba, si Joshua, binasa niya po uli yun. Even yung ibang mga binigyan ng kapahayagan ng Panginoon na ipahayag sa mga tao kung ano yung nasa kasulatan. At napaka-importante po yun. Kaya nga po dito natin maintindihan na hindi lahat po ng magandang intention natin sa buhay natin, alam natin na maganda yun, na mabuti yun, kung hindi naman naka-align yun sa will ng Lord, disobedience ka pa rin. May disobedience ka pa rin sa Lord. And we have to respect God's instruction. Pag sinabi ng Lord, kaya nga nung sabi ko sa inyo, fellowship kami, puro takot na lang nararamdaman ng mga Kristiyano to hindi naman natin sila masisisi doon. Pero yun nga, kailangan mong maging babad sa salita ng Panginoon. May sinabi ang Panginoon that He protect us. Yun na yun. Hindi mo na kailangan pang mag-alala doon sa mga bagay-bagay na ikinatatakot mo. Sabi niya, do not be anxious. Do not be afraid. I am with you. I will never leave you nor forsake you. But still, ang kukulit ng mga tao. Ang kukulit. Natatakot pa rin sa mga bagay-bagay na nasa paligid. Pero hindi natin pwedeng subukan naman ng Lord na pinoprotektahan ako ng Lord. Ganito na lang gagawin ko. Ganun. So, yung heart pa din. So, tinitingnan pa din ng Lord yung heart, yung intention ng tao. Kasi pinakamahalaga sa Panginoon, yung makita yung intention mo by your heart. So, kapag may sinabi ang Panginoon, eto yun, hindi nababali yan kasi Panginoon yan eh. Siya nagsabi niyan. He protect us. He comfort us. He strengthen us. Tapos na, yun na yun. Hindi yan kagaya ng tao na sinabi ngayon, bukas hindi na. So, yung instruction ng Lord, napakahalaga. Like, meditate the scripture day and night. Sabi ng Panginoon. Pero bakit nga ba nagkakaroon ng problema ang mga tao?
Kasi nagre-rely po sila dun sa sinasabi ng mga ibang tao din na hindi naman nila nababasa sa Bible. Yun po ang kulang sa mga tao. Na nagre-rely na lang sila sa sinasabi ng mga ibang. Hindi po masama yung makinig kasi kailangan nga po talaga nating makinig sa mga ano. Ang ibig ko pong sabihin doon, alam natin na sa kalakaran ng mga traditional na pananampalataya ay doon na lang sila nagde-depend sa sinasabi ng mga namumuno sa kanila. Pag sinabing umupo, umupo. Pag sinabing amen, amen. Pag sinabing tumayo, tumayo. Ganun lang. Ano po? Pero nabasa mo ba ang Bible? Ang sagot sa akin nung isa, nasa Bible naman yung inaano ng na pag Sunday, nasa Bible naman yun. Oo, nasa Bible yun. Pero Bamba yun. lahat ba ng sinasabi niya? Lahat ba ng nasa Bible? Namimili lang sila ng gusto nilang sabihin. Talaga. At magmula doon sa pinaka-head nila hanggang sa buong the entire world, iisa ang kanilang sermon that day. Isa lang yun. So, paano mo mauunawaan ito ng gusto? Kung nasa karampot na verses lang kukuha ka, hindi mo maunawaan the entire chapter o the entire Bible, yung context talaga ng Bible. Talaga. Kaya purong interpretation eh. Kasi hindi nga, kapraso lang eh. Di po ba? Paano yung tao magpapakamatay na? Nabasa niya, ngayon na, gawin mo na. O di po ba, may nakalagay doon, ngayon na, wag ka na, gawin mo na. Ang ano doon is discipleship. Ang inuutos doon. Ikaw, nasa isip mo, magpapakamatay ka na. Yun na yung nakalagay doon, yun nabasa mong kapraso doon. Ano gagawin ng tao? Magpapakamatay na. Nabasa niya, ngayon na eh. Yun ang problema po. Kasi, pag nagbasa, bubuklatin lang nila kung ano yung gusto nila. Ang sabi ng Panginoon, meditate the scripture. Hindi basta read lang. Read and meditate the scripture day and night. Sabi ng Panginoon, my people perish because of lack of knowledge. Yes, truth. Naisip ko rin po yun. Oo nga, no? Kasi nung mga panahon yung biktima rin tayo eh. Ako, biktima ako, lalo na ako. Batang simbahan ako. Batang tagasunod ako. Na mali pala. Sayang. Sayang po yung panahon natin na akala natin yun na. Akala natin tama yung sinasamba natin. Akala natin tunay na Diyos na. Kasi ito yung, kung titingnan mo po yung kanilang mga ritual, mga ano, parang holy-holy eh. Banal na banal eh. Di po ba? Pero wala sa sinasabi ng Bible. Kung titingnan mo, maganda, mabuti. Wow, napakabanal. Ito, katulad nito. Pero wala sa align. Wala sa sinasabi ng Panginoon. Wala sa sinasabi ng Bible. Yun ang pagkakamali. Usa, napakaliit ng kanyang ano dito, highlights. Yung ano ni Usa. Pero napakalaking impact po sa atin. Napakalaki. Bakit po? Ito yung nagsisilbing larawan. Ito po yung nagsisilbing larawan ng mga tao ngayon. Na tama na yung makinig na lang sila. Tama na yung, sabi nga, do not lean on your own understanding. Di po ba? Kasi karamihan ng tao ganun eh. Mabuti yung ginagawa ko. Maganda to. Ang tanong, naka-align ba to sa kalooban ng Panginoon? Ako din po, hindi ko dati alam to eh. Pero nung nabasa ko nga itong nangyari kay Usa, oo nga no. Pinagpipilitan pa natin minsan eh. Okay naman to Lord eh. Mabuti naman to. Para sa ministry naman to eh. Oh, ginamit mo pa yung ministry. Diba? Ako po yun. Dati, ano na ko eh. Nung hindi ko pa po masyadong maintindihan. Pero salamat sa Panginoon, pinaunawa po niya yung patungkol dito kay Usa na napakalaki ng importansya nito sa buhay natin as a Christian, yung role natin as a Christian. Kaya po nung nabasa ko to,
at pinaunawa sa akin ng Panginoon to. Oo nga, kahit maganda yung intention natin, hindi natin kailangan ipagpilitan pa. At hindi natin kailangang hintayin natin yung God's timing. Kaya nga lagi kong salita sa Panginoon, Lord, until then, yun ang lagi kong sinasabi sa Kanya, until then, Lord, carry me. Kasi sometimes, nagpipail na po ang mga paa ko, ang katawan ko. But Lord, until then, please. Kasi alam ko, may plano siya eh. Alam ko, such time, lahat ng yun, kung ano man yung iniisip ko, minsan nga iniisip pa lang natin, nandiyan na, binibigay na ng Lord eh. Hindi pa natin pinagpipray eh. Kaya, tiwala ako sa Kanya, no? Lord, until then, panghawakan mo ko, palakasin mo naman po ako ngayon. Until na mapulpil yung will mo para sa amin. Kaya lagi po, pag naglalakad ako, nagpipail na yung mga paa ko, nag-ano na ako, Lord, until then, Lord, please, until then. Kasi yung right timing ng Lord, Amen. mahalaga po yun. Hindi natin kailangan magmadali. Kaya nga sabi ko, gagawa na ako ng paraan para makapag-down na kami ng e-trike, kasi laking ginawa para sa amin. Pero hindi eh. Hindi natin pwedeng pangunahan eh. Sige lang, Lord, until then, Lord, hindi ko pwedeng gawin yung sarili kong pamamaraan. Po ba? So, napakahalaga nito sa atin bilang isang Kristiyano na malaman natin yung timing ng Lord, mag-trust sa Kanya. Yung instruction niya napakahalaga po. At makikita po natin yun dito sa Bible. Yung instruction niya, anak, huwag ka nang mag-alala. Anak, mag-ingat ka. Sabi ng Lord, mag-ingat ka. Do not be afraid. Do not be anxious. Andyan ako sa iyo. I will never leave you nor forsake you. Kaya nga po, pag nagpipail na po ako na may mga bagay kaming kinakaharap, sinasabi ko po yun. I will never leave you nor forsake you. Lord, you will never leave us nor forsake us. Hindi mo ko pamabaya. Yeah, I trust in you. So, lahat po ng yun, kailangan po kasi alam ng tao to eh. Kung ano yung pangako ng Lord. Kailangan. Kaya yun po ang pakiusap ko din sa mga taong kaharap ko. Please, basahin niyo yung Bible. Kasi sa sandaling oras na kausap ko, hindi lahat may isasabi ko sa inyo. Hindi lahat matatakil natin. Pero basahin niyo yung Bible. Kasi ang sarap maramdaman yung pangako ng Panginoon sa atin. Yung tipong nandiyan ka na sa rurok na hindi mo na alam kung paano ka maliligtasan yun. But Lord, give us a way of escape. Totoo lang. Sabi niya, di ba? And even 10,000 fall all around us, we will not be harmed. Anong kinakatakot natin? Diba? Lord, kung this is the right time, nakunin mo na ako, well, it is your will, di ba? Well, kung meron ka pa rin pinagagawa and may purpose pa ako dito sa mundong ito, palakasin mo po ako to glorify you, to worship you. So, ganun lang po yung lakad natin dito eh. Kaya natutuwa po ako dito sa mensahe na to. Every time na mai-encounter po natin to, lagi pong pinapaalala sa atin ng Panginoon. That, yung perfect timing, yung instruction ng Lord, seek God, and alam natin dapat na Diyos yan. Hindi nagbabago yung sinasabi niya. And God is good all the time talaga. Yung power niya, yung presence niya, na yun ang kailangan matutunan. Mahirap. Totoo lang po, mahirap. Totoo lang. But, unti-unti, pag pinakiusap mo naman sa Panginoon po, mararamdaman mo eh. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon dahil pinapaalala niyo to sa atin. May mga desisyon tayo, kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo. Gagawa na kami ng paraan para pero hindi eh. Paraan ang dapat ng Panginoon, hindi paraan natin. At to glorify Him dun sa gagawin natin. So, kaya, minsan,
Lord, paano ko nag-glorify ang Lord dito sa pinagagagawa ko na to? Nag-glorify ko ba? So, consult yourself. Yung ganun din po ginagawa ko sa sarili ko. Nag-glorify ko ba ang Lord dito? Parang hindi. Parang ano. So, bago uli. Lord, paano ba kita mag-glorify dito sa ginagawa ko nito? Kasi nonsense po. Sayang. Yun yung na term doon. Sayang yung time. Sayang yung kagaya ng ibang kababayan natin, kamag-anak, sayang na mali pala yung iyong pinaniniwalaan. Mali pala yung kaligtasan na alam mo. Mali pala na dito ka mag-rely. Akala mo ligtas ka na. So, mali pala. Sayang. So, purihin ang Panginoon po sa mensahe niya na napakalaking impact sa atin na sa Christian na talagang Magbasa. guided by the Holy Spirit tayo dapat. So, yun po. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Sa araw na ito. Amen.